Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Hindi ko ipahihintulot. Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Bakit hindi mo sinakmal ang sanggol? Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan. Nakahinga ng maluwag si Ador dahil maayos din siya. Hindi grabe ang pagkapilipit sa kanya ng sawa. Dahil doon, lalong nagka-interes si Gaton na huliin ang buwaya. Sa kabilang dako, nainip si Marlon na wala siyang gaanong ginagawa sa bahay ni Artemio. Nagpatuloy rin sa pag-aaral si Dalia. Paglabas ni Ador sa ospital, nabalisa na naman dahil hindi pala nakalimutan ni Gadon ang plano na huliin ang buwaya, lalo na't isasali na daw niya ang sawa. At ngayon, narito ang karugtong ng ating nobelang pinamagatang Immortal! Akala ko si Sir Gadon ang kumakatok. Ikaw pala, Masa. Bakit? Sandali. Nag-aayos ka. Teka, ano yung suot mo, Ador? Ano yan? Buhaya yata yung nakaburda dyan sa harap ng damit mo. Ito ba? Ay pinasuot ni Sir Gadon sa akin, madam. Pupunta raw kami para hulihin ang buhaya. Ano? Uy, seryoso ka ba sa sinasabi mo? Kasama ka ni Sir Gadon? Oo naman, madam. Mayroon pa bang ibang super bodyguard ni Sir kung hindi ako? Hero ito. Hero, Masa. Tinutuo pala ni Sir ang plano?
Bakit? Hindi mo pa ba alam? Sabi sa akin ni Ma'am Siona na nakahanda na ang farm ni Sir. Doon daw namin dadalhin ang buhaya kasama yung sawa. Oras na mahuli namin sila. Oo, narinig ko na ang tungkol sa farm ni Sir. Pero ang akala ko, iba ang ilalagay doon. Ang buhaya ang dadalhin roon. Siya ang bida ngayon. Ano? Naghahanda na ba si Ador, Mama? Alis na tayo. Iho, hindi kaya delikado ang plano mong yan? Nakahanda na ang lahat. Hindi ko na mababawi ang planong itinakda ko. Sige, pero mag-ingat kayo. Alam kong hindi mo matatakasan ang kapalaran. Nabuo na ang plano ko, Mama. Interesado talaga ako sa mga buhaya. Isasama ko na rin doon ang sawa. Huwag kayong mag-alala. Walang masamang mangyayari sa amin ni Ador. Sir, narito na po ako. Ador, Alis na ba tayo, Sir? Diyos ko! Ano yung suot mo, Ador? bagay na bagay sa'yo, Ador. Kung hindi lang dahil lumaki ang ilong mo, buhaya na ang dating ng suot mo. Si Sir naman, lalo pang binibigyan din ang ilong ko. Sige na. Kalimutan mo na ang nasabi ko. Kanino mo nakuha yung overall na suot mo, Ador? Kay Madam, si Sir po ang nagbigay. Espesyal yan na pinatahi ko, Mama. 3 yan na pinagawa ko. Para kay Aris yung isa kung gugustuhin niya. Kasama mo pa rin si Aris? Kaibigan ng mga buhaya si Aris, Mama. Kaya ko naisip na si Ador ang mag-aalaga sa mga iyon. Ay, hindi ko na alam kung anong iisipin ko, iho. Hindi ko maintindihan ang mga ginagawa mo. Si Engineer Marlon ito Hello? Salamat at sinagot po ang tawag ko, Riani. Malaga pa ang sasabihin ninyo, Engineer? Wala namang pasok sa paaralan si Amar dahil Sabado. At ang plano ni Sir, isama siya sa pupuntahan niya. Ha? At kung hindi ka raw busy, baka gusto mo ring sumama. Ay, hindi bali sa akin. Si Amar na lang talaga ang isasama niya. Ayaw mo bang sumama? Mas maganda kung may kasama si Amar na mag-aalaga sa kanya. Malaki na si Amar. At hindi na siya pasaway na bata. Kaya hindi na kailangang bantayan ng maigpit. Tama ka sa sinabi mo. At isa pa, sigurado akong ligtas siya dahil si Sir Artemio ang kasama niya. Tama ka dyan. O ano, papayagan mo ba si Amar? Oo. Gaya ng sabi ko, tiwala ako kay Sir Artemio na hindi niya pababayaan ang anak ko. O sige, Riani. Hanggang dito na lang. Bye. Bye! Gusto ko sanang sumama. Pero, nahihiya ako. Paano kaya kung pagtawanan ako ni na Engineer Marlon at Dahlia? Puntahan ko muna si Amar at kausapin ko. Pagsasabihan ko siya, bago niya puntahan ang ninong niya. Sir, hindi ko alam na nakabili na pala kayo ng close van. Oo, Ador. Marami kang hindi alam na ginawa ko. Dahil sa pagkabugbog mo. At halos hindi ka makagalaw.
Kasalanan ng sawa kung bakit hindi ako nakapagtrabaho, sir. Palagi na lang akong abala kay Madam. Huwag mo nang isipin yon. Ang mahalaga, hindi naman grabe ang pinsala sa iyo ng sawa. Sir, nakikita ko pa rin siya. Kaya parang gusto ko pa rin gumantay. Ador, Opo, sir. Puputulin ko ang buntot niya. paano kung ikaw mismo ang masaktan? Ha? Sir. Ang gagawin ng mga buhaya at mga sawa, hindi para pahirapan o patayin, kundi para alagaan. Sir. Bantayan sila, Ador. May karapatan din silang mabuhay na parang mga tao. Naku. Mapapasubo pala ako sa mga nilalang na buhay. At gusto ko, ikaw mismo ang mag-alaga sa kanila doon sa farm, na siyang magiging tahanan nila. Malaya silang kikilos doon. Hindi nakahawla at hindi itatapon. Pero sir, ang lalaki ng mga buhaya. Paano kung hindi natin kayang kontrolin sila kung wala tayong kasama? Dalawa lang tayo, sir. Wala ba kayong sinabing makakasama natin? Kakayanin natin. Sir, paano? Pwede tayong makagat. At kapag nangyari yun, baka mawalan tayo ng buhay kung hindi tayo makakawala sa tali, sir. Malawak ang imahinasyon mo. Sir. Di ba? Ikaw mismo ang nagsabi na hindi dapat manakit. May pagkakataong itrain natin sila. May panahon na nasanay sila sa farm, na kung saan doon natin sila aalagaan. At maaring makaunawa sila ng salita. Kasama doon ang sawa. Kaya, kumalma ka lang, Ador. Haharapin natin sila, yung may diplomasya. Sir, kung kinakailangan. Pero paano kung ako ang unang... Huwag kang matakot. Ipagpalagay mo na lang na mag-alaga ka ng aso. Oh, dala mo ba yung ipapakain mo sa buhaya? Oo, sir. Isang perasong karne na halos 1 kilo yata yun. Tama ka. Sige. Iyon ang ipakain mo. Oo, sir. Tinuhog ko ng lubid. 2 piraso yun. Tig-isa tayo ng bitbitin para ipakain sa buhaya. Tama ka. At yung sawa? May 1 buong manok, sir. At yun ang para kay sawa. Good. Wala nang rason para hindi tayo magtanggumpay sa ating hangarin. Isasakay natin sa close van at idiretso natin sa farm. Ha? Opo, sir. Magtatagumpay tayo, sigurado. Aha! Malaki ang truck na pumarada mismo sa tabi ng ilog. Kahit hindi sementado ang daan, papunta sa ilog, dumiretso ang truck papasok. Ano kaya ang dala ng mga sakay doon? Sila pala ang naghahanap kay Buhaya Komando. Mga patay gutom!
malag at andito ako sa tabi ng malaking batong nagsisilbing pugad ng alaga kong buhaya. Para hindi nila makita, gagawin ko siyang alibot. Magmamasid muna ako. Malalaman ko kung ano talaga ang pakay nila. At kapag nakasiguro akong hindi nila sasaktan ang alaga ko, presto! Tapos na ang plano ko! Walang dahilan na pumalpak ang plano dito. Hindi na sila dapat lumaya. Doon sa malaking bato ang puntan natin, Ador. Oo, sir. Pero mag-ingat tayo. Tingnan natin ang tinatapakan natin. Kasi masyadong madamo dito. Baka matapakan natin yung sawa. Alam ko na talagang nandyan yung baya. Malas lang noong unang pumunta ako dito. Dahil hindi ako nakarating sa bato na yan. Dahil tamang-tama noon na nagpapatulong ka sa akin. Sir, sana mahuli natin yung buhaya. Pati na rin yung sawa, sir. Yan. Malapit na tayo sa malaking bato. Halos natakpan na ng talahib. Oo, sir. Ha? Sir, tingnan nyo. Ako. Sabi ko na nga ba eh. May butas dyan. Sige, lumapit tayo at tignan natin. Magkubli muna tayo, Ador. Maghanda ka. Ihanda mo ang tali. Oo, sir. At ipakita mo agad ang damit mo. Para makita agad ang markang buhaya na nakatarak dyan. Hindi tayo nagtagumpay, Ador. Totoo. May bakas ng buhaya dito. Pero hindi natin sila naabutan. Sir, baka babalik yun. Ano kaya kung magmamasid muna tayo? Umalis na tayo. Hindi na babalik yun. Kung maamoy niyang may tao dito. Sige, sir. Tayo na. Ador, hintayin mo ako. Huwag ka namang magmadali. Sir. Sus. Takot din pala si sir sa buhaya. Sige. Diyan ka lang sa likuran ko. Oo, sir. Ako mauna. Sir, mas maganda yata kung mauna kayo at dito ako sa likuran niyo. Gwardiyan ko kayo, sir. May matandang babae, Ador. Sino kaya yan? Sir, yan yung matandang babae na may alaga sa buhaya. Huwag kang matakot. Lakasan mo ang loob mo, Ador. Baka tumakbo siya. Kakausapin ko siya. Kakausapin ko yung matandang yan. Inay, saglit lang. May itatanong ako sa'yo. Saglit lang. Sir, para namang bingi. Hindi naman niya kayo pinansay. Ano ba yung sinabi niya? Ayaw daw niyang... Ano? Saan ka nung... Hindi daw siya mukhang buhaya. Kaya wala siyang anak na buhaya. Yun. Hindi daw siya mukhang buhaya, sir. Kaya wala siyang anak na buhaya. Yung huling sinabi niyang ibig kong sabihin. Alis na daw tayo dito, sir. Para hindi tayo makidlat. Kung ganon, umalis na lang tayo, Ador.
Wala ka bang napapansin, Ador? Sir, kanina pa ako nakakahalata. Ayaw ko lang magsalita, sir. Anong napapansin niyo sa sasakyan? Ba't parang may karga na itong sasakyan? Parang overloaded pa itong close van. Itigil mo. Oo, sir. Oh, Sige. Baba tayo at buksan mo ang likod. Oh. Hawak mo ng susi, Ador. Buksan mo. sir, paano kung parang may karga? Pero, Buksan mo. Tignan natin kung ano yung napakabigat na isinakay. oo, sir. Sige, Ayan, sir. buksan mo na. Oo, sir. Ador! Ano pa ang mga susunod na mangyayari sa bagong nobela na aming pinamagatang Immortal? Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lufimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, inihandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!